kamusta po kayo? Welcome to Tagalog Bible Voice, Exodus chapter 1. Alam mo, dito nagsisimula ang isang napakahalagang bahagi ng kwento ng bayan ng Israel. Parang continuation siya ng nangyari kay Joseph sa Genesis, pero medyo nagiba na ang sitwasyon. Nung una, okay na okay pa ang mga Israelites sa Egypt. Dumami sila ng dumami, parang isang pamilya na naging buong barangay tapos naging isang buong lungsod. Sobrang dami nila. At pinagpala sila, malakas, masigla at patuloy ang pagdami. Pero dumating ang panahon na may bagong hari sa Egypt, isang pharaoh na hindi nakilala si Joseph. Ibig sabihin, wala na siyang utang na loob sa mga Israelites. At dito na nagsimula ang problema. Napansin ng pharaoh ang dami na nila paano kung kumampi sila sa kalaban kapag may giyera. Parang natakot siya na baka maagawan siya ng kapangyarihan. Kaya ang ginawa niya, inapi niya ang mga Israelites. Ginawa silang alipin. Pinagtrabaho sila ng mabigat, parang pinapagawa ng mga gusali, lungsod at mga imbakan. Isipin mo na lang, parang araw-araw silang nasa construction site, walang pahinga, mabigat ang trabaho at wala halos kalayaan. Pero kahit inaapi sila, lalo pa silang dumami. Parang halaman na kahit tapakan mo, lalo pang tumitibay at tumutubo, kaya lalo pang natakot ang pharaoh. Dahil doon, naging mas malupit pa siya. Inutusan niya ang mga Hebrew midwives. Sila yung tumutulong sa panganganak na kapag lalaki ang ipinanganak, patayin nila agad. Pero kung babae, hayaan lang mabuhay. Pero alam mo, hindi sumunod ang mga midwives. May takot sila sa Diyos. Pinili nilang iligtas ang mga sanggol. Kaya nung tinanong sila ng Pharaoh kung bakit buhay pa ang mga bata, sinabi nila, kasi malalakas ang mga Hebrew women, mabilis manganak bago pa kami dumating. Dahil sa kabutihan at takot nila sa Diyos, pinagpala sila. Parang sinasabi dito na kahit sa gitna ng panganib, ang paggawa ng tama ay may gantimpala. Pero hindi pa rin tumigil ang Pharaoh. Nagbigay siya ng utos sa buong bayan. Lahat ng lalaking sanggol ng mga Hebrew itapon sa Nile River. Pero ang mga babae, hayaan mabuhay. Napakabigat nito. Parang isang batas na walang awa, target talaga ang mga bata. Dito mo makikita kung gaano kalalim ang takot at galit ng Pharaoh. Isang mahalagang insight dito. Minsan, ang takot ng tao sa pagkawala ng kontrol o kapangyarihan nagiging dahilan para gumawa siya ng masama. Pero sa kabila nito, makikita mo rin na ang Diyos ay kumikilos, even in silence, sa pamamagitan ng mga taong matapang gumawa ng tama. At interesting fact, itong chapter na ito ang simula ng kwento ni Moses. Kahit hindi pa siya lumalabas dito, dito pa lang pinapakita na ang sitwasyon kung bakit kailangan ng isang tagapagligtas. Parang setting ito ng isang malaking kwento, madilim ang simula pero may darating na liwanag. Dahan-dahan lang tayo. Sa susunod na chapter, makikita natin kung paano kikilos ang Diyos sa gitna ng lahat ng ito. Exodus chapter 2. Dito na talaga nagsisimula ang personal na kwento ni Moses. Sa gitna ng utos ng Pharaoh na patayin ang lahat ng lalaking sanggol, may isang pamilya ng lahi ni Levi na nagkaroon ng baby boy. Siyempre, mahal na mahal nila ang anak nila, kaya tinago nila siya ng 3 buwan. Pero dumating sa point na hindi na nila kayang itago. Parang alam mo yung sitwasyon na gusto mong protektahan ang anak mo, pero wala ka ng ligtas na paraan. Kaya gumawa sila ng kakaibang plano. Gumawa ang nanay niya ng isang basket, parang maliit na bangka. Ginamitan ng pitch para hindi pasukin ng tubig, tapos inilagay ang baby sa loob at pinaanod sa Nile River. Isipin mo yung kaba ng isang magulang. Parang pinapasa mo ang anak mo sa kamay ng Diyos, umaasa na may mangyayaring mabuti. Hindi rin iniwan ng kapatid ng bata si Miriam, binantayan niya mula sa malayo kung ano ang mangyayari. Ngayon, dumating ang anak na babae ng Pharaoh para maligo sa ilog. Nakita niya yung basket, pinakuha niya at pagbukas niya, nakita niya ang umiiyak na sanggol. Naawa siya agad. Kahit alam niyang Hebrew yung bata, ibig sabihin, isa sa mga dapat patayin, pinili niyang iligtas. Parang dito makita mo, kahit nasa loob ng sistema ng kalupitan, may puso pa ring marunong maawa. Lumapit si Miriam at nag-offer, gusto niyo po ba ng Hebrew na mag-aalaga ng bata? At siyempre, pumayag ang princess. Ang ganda ng twist, yung mismong nanay ni Moses ang naging tagapag-alaga niya at binayaran pa siya. Paglaki ng bata, dinala siya sa anak ng Pharaoh at naging parang anak niya. Dito siya pinangalanan na Moses kasi iniyahon siya mula sa tubig. Interesting fact dito, ang pangalan niyang Moses parang galing sa Egyptian word na ibig sabihin to draw out. Pero may connection din sa Hebrew meaning. Parang pinagtagpo ang dalawang mundo, Hebrew at Egyptian, sa buhay niya.
Habang lumalaki si Moses, isang araw nakita niya ang isang Egyptian na sinasaktan ang isang Hebrew. Hindi niya kinaya, pinatay niya yung Egyptian at tinago sa buhangin. Parang biglang lumabas yung sense of justice niya, pero ginawa niya ito sa paraang padalos-dalos. Kinabukasan, may nakita naman siyang dalawang Hebrew na nag-aaway. Sinubukan niyang paghiwalayin, pero ang sagot sa kanya, "Sino ka para manghusga? Papatayin mo rin ba kami tulad ng ginawa mo sa Egyptian?" Doon niya na-realize na nalaman na ng iba ang ginawa niya. Natakot siya, at nung nalaman ng Pharaoh, gusto siyang ipapatay. Kaya tumakas si Moses papuntang Midian. Sa Midian, umupo siya sa tabi ng balon. Parang pagod na pagod siya, physically at emotionally. Doon niya nakita ang 7 anak na babae ng isang pari na gustong magpainom ng kanilang mga hayop, pero inaapi ng ibang pastol. Tinulungan sila ni Moses. Dinala siya ng mga babae sa kanilang ama na si Jethro, Reuel, at doon siya pinatira. Kalaunan, nag-asawa siya si Zipporah at nagkaroon sila ng anak na pinangalanan niyang Gershom. Ibig sabihin, ako ay dayuhan sa banyagang lupain. Parang sinasabi ni Moses, hindi ito ang tunay kong tahanan. Samantala sa Egypt, patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israelites. Umiiyak sila, humihingi ng tulong, at narinig ng Diyos ang kanilang daing. Naalala niya ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. Isang mahalagang insight dito, kahit parang tahimik ang Diyos sa gitna ng paghihirap, hindi ibig sabihin wala siya. Kumakilos siya, minsan sa likod ng eksena, inaayos ang lahat sa tamang panahon. At dito rin natin makikita na si Moses, kahit destined na maging leader, dumaan muna sa proseso. Takot, pagkakamali, pagtakas at paghihintay. Parang hinahanda siya ng Diyos, hindi agad-agad kundi dahan-dahan. Parang sa buhay din natin, minsan bago dumating ang calling, dumadaan muna tayo sa panahon ng paghuhubog.